Nakakita na ba kayo ng malaking bato na di umano'y kaya na lumutang sa tubig? Ang bato raw na ito, may bigat lang naman na halos 3 kilo. Pero bakit kaya ito lumulutang? May hiwaga ba itong taglay? Yan yung ginagamit ko na proteksyon sa mga kinulam na mga pasyente ko o binarang. At gamit rin na pampaswerte sa hanap buhay. Dito sa Guimaras Island, natagpuan ang kakaiba raw na bato. Ang hapulot nito, ang faith healer na si Leo. Sa scientifically, wala akong knowledge about sa bato na lumulutang. Nasa spiritual, ako'y naghahunting ng mga gamit na gamitin proteksyon sa mga disgrasya, proteksyon sa mga tao na madipisahan ang sarili nila. So, nung nagpunta ako doon para magkuha, at yun, nakadiscover ako sa batong lumulutang. Sa dami ng koleksyon ni Leo, hindi raw ito ang unang beses niyang makakita ng, ayon sa kanya, ay batong lumulutang. Para sa akin is common kasi ilang beses na rin ako nakakuha ng ganyan. Para daw mapatunayang wala itong camera trick. Ibinakita ni Leo kung anong mangyari kung subukan niya itong ihulog sa tubig sa batya. Lumutang. At maging sa dagat. At sa parehong pagkakataon, kitang-kita na hindi mapalubog-lubog ang sinasabing bato. Pero mga aha, napatanong na rin ba kayo kung bakit lumulubog ang karaniwang bato? Pero ang barko na di hamak na mas malaki, lumulutang? Ang sagot dyan, density, o kung gaano kasiksik ang matter sa isang object. Ang mga solidong bato ay di hamak na mas siksik ang loob kaysa sa tubig. Dahil dito, mas malakas ang pwersa ng gravity sa bato, kaya ito lumulubog. Ang mga barko naman, kahit na di hamak na mas malaki at mabigat, ay hindi lulubog dahil sa air pockets ito. At kapag mas maraming hangin ang pumapasok sa isang bagay, mas lumalakas ang buoyancy o upward force ng tubig sa isang bagay, dahilan para lumutang ito. Bukod sa barko, isa pang halimbawang bola ng basketball na kapag sinubukang idiin sa tubig, mas mapupush lang paangat dahil sa hangin sa loob nito. Bumalikan natin si Leo. Ang mas maliit na bato na lumubog, nasa 3/4 kilo lang ang timbang. Habang ang malaking ito, halos 3 kilong timbang. Pero bakit kaya itong lumutang sa dalawa? Now, paano nga ba naging posible para sa isang bato ang lumutang? Sinadya namin ng geologist na si Catherine para suriin ang batong lumulutang. At ang kanyang say, hindi naman daw pala itong isang bato, kundi isang coral. Ginawan ko to ng test kasi yung coral kasi is made of calcium carbonate, and yung calcium carbonate ay nag-effervesce siya sa acid. Kapag pinataka natin siya ng acid, magbubula siya. Nang masuriin pa ang koleksyon ni Leo, may isa raw dito na mukhang ng pansin ng ating eksperto. Itong sample na ito ay pumice, isang klase ng bato na lumulutang din sa tubig. Mas magaan daw ang pares kumpara sa ibang bato dahil maraming air bubbles ang bato na ito at napo-form ito mula sa volcanic eruption. At ang density naman ito ay 2 to 3 times less dense than water. Sa left side ng kamay ko, yung pumice, ito ordinaryong bato. As you can see, maliit pero mabigat. At ipapa-float natin dito sa tubig. Yung pumice, magpo-float siya. Tapos yung maliit pero mabigat na bato ay magsisink siya. Sa mundong ito, napakarami po talagang new discoveries na pwedeng lumutang. Kaya for sure, hindi tayo mababato sa wonders of nature.